Isang gabi sa Manila, ang tunay na pamantayan ng isang bansa. Kung noong gabing iyon ay hindi tumugon ang Pilipinas, marahil ay naging isang numero lang tayo, 314 na buhay, na naglaho mula sa radar ng mundo. Nang gabing iyon, ang international flight na responsibilidad namin ay nagkaroon ng problema sa sistema ng makina habang nasa ere, at ang mas nakakatakot pa sa salitang pagkasira ay ang salitang walang mapaglapagan. Isa-isang tumugon ang malalaking paliparan at lahat ng kanilang dahilan ay tila makatwiran, lagay ng panahon, mga hakbang sa kaligtasan, pagiging handa ng sistema. Ngunit sa cockpit, ang oras ay binibilang sa bawat minutong pagbaba ng gasolina. Ang 314 na pasahero ay hindi pa nakakaalam na ang katahimikan sa kabin ay pinipisan ng kawalan ng pag-asa ng mga tripulante. At sa sandaling kahit ang mga bihasang tao ay nagsisimula ng mawalan ng pag-asa, isang boses mula sa radyo ng Pilipinas ang umalingaw-ngaw, mahinahon, maikli at malinaw, "Handa kami. Maaari ninyong ilapag ang eroplano." Hindi lamang ito isang pahintulot na makalapag, kundi isang sandali na nagpakita sa amin ng katotohanan na sa panahon ng krisis, ang tunay na pamantayan ng isang bansa ay hindi matatagpuan sa kanilang mga advertisement, kundi sa paraan ng kanilang pagprotekta sa buhay ng mga estranghero. Nang gabing iyon, bago magiba ang lahat, ako pa rin ang dating ako, isang babaeng Polako na naniniwala sa kaayusan, naniniwala sa pagsasanay, at naniniwala na sa kalangitan, walang mas nakakatakot kaysa sa takot ng sariling mga tripulante. Ako si Kasia Nawak, ang Chief Purser, at sa loob ng 13 taon, inilaan ko ang buhay ko sa mahabang ruta ng paglipad sa pagitan ng Europa at ng labas ng mundo. Lungsod pagkatapos ng lungsod, paliparan pagkatapos ng paliparan, nagbabago ayon sa schedule ng flight, ngunit ang aking tungkulin ay hindi nagbabago, panatilihin ang katahimikan sa cabin kahit na ang sarili kong puso ay nanginginig. Nakaranas na ako ng sapat na mga emergency, mga pasaherong nawalan ng malay habang nasa flight, mga batang nagko-convulse dahil sa mataas na lagnat, magulong hangin na halos bumagsak ang food cart, at mga landing na biglang nagbago ng direksyon dahil sa technical na dahilan. Hindi ako takot sa salitang emergency dahil sa linya ng trabahong ito, tinuruan kami na tingnan ito bilang isang proseso, isang serye, isang listahan ng mga bagay na kailangang kumpletuhin, hindi isang drama na dapat hayaang gabayan ng emosyon. Bawat taon, sumasailalim ako sa paulit-ulit na pagsasanay. Bawat taon, inuulit ko ang mga manual hanggang sa halos maisaulo ko ang ilang pahina. Palagi kong sinasabi sa aking mga junior crew na huwag subukang maging mas mahusay kaysa sa sistema, kundi sundin lamang ang sistema ng tama. At totoo ngang pinaniniwalaan ko iyon. Kaya, nang magsimula kaming lumipad sa gabi ng maayos, hindi ko naramdaman na ang gabing ito ay magiging iba sa ibang gabi. Tahimik ang cabin sa paraan na pinakagusto ng mga nagtatrabaho sa eroplano. Ang ilang bata ay natutulog na nakasubsob ang ulo sa balikat ng kanilang ina. Ang ilaw mula sa mga screen ng pelikula ay sumasalamin sa mukha ng mga pasahero sa isang malambot na ritmo. Ilang matatandang pasahero na kakagaling ko lang lagyan ng kumot ay ngumiti ng pasasalamat na may malumanay na tingin. May isang working age na pasahero na bukas pa rin ang laptop kahit gabi na. Ang tunog ng makina ay regular, tulad ng mahabang hininga ng buong eroplano. Naglakad ako para tingnan ang likuran ng eroplano, tinitingnan ang bawat miyembro ng team at naramdaman ko ang kasiyahan na ang lahat ay ayon sa normal na ritmo. Iyon ang pinakamapanganib na oras. Kapag iniisip natin na ang lahat ay nasa kontrol, sa simula, nagsimula ito sa isang napakaliit na senyales, napakaliit na marahil hindi ito napansin ng karamihan. Ang katahimikan mula sa cockpit na mas mahaba kaysa sa karaniwan, ang tono ng boses ng isang crew member na tinatawag ako sa interphone at huminto ng kalahating segundo bago magpatuloy, o kahit ang tingin ng isang junior crew member na nakaupo sa kanyang posisyon malapit sa gitnang pinto. Tiningnan niya ako at mahina akong tinanong, "Ate, ayos lang ba ang lahat?" Agad akong sumagot, "Ayos lang dear." Nagche-check lang ng sistema, gaya ng dati, na may ngiti na ginamit ko ng di mabilang sa loob ng 13 taon. Ngunit sa puso ko, nagsisimula akong maramdaman ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag,
Hindi ito direktang takot, kundi isang mabigat na pakiramdam na unti-unting pumipisa sa aking dibdib tulad ng 13 taon ng karanasan sa loob ko na bumubulong na hindi pareho ang gabing ito tulad ng dati. Nang tawagin ako ng kapitan sa cockpit, pumasok ako ng may profesional na tindig. Kumatok ako sa pinto, binuksan ito at nakita ang control panel na may mas maraming pulang ilaw ng babala kaysa sa dapat makita sa isang normal na flight. Hindi kumukurap ang mga ilaw na iyon ng malakas tulad sa pelikula, kundi tahimik at mas nakakatakot dahil nangangahulugan ito na totoo nang nangyayari ang problema. Ipinaliwanag ng kapitan ng napakahinahon, isang makina ang nawawalan ng thrust at ang ilang backup system ay hindi matatag. Hindi pa ito sitwasyon na babagsak agad ang eroplano, ngunit hindi tayo maaaring magpatuloy sa orihinal na plano. Kailangan nating makahanap ng emergency landing site. Automatiko akong tumango. Tumugon ang aking katawan ayon sa pagsasanay na pinagsanayan ko sa buong buhay ko. Nagsimula akong isipin ang anunsyo sa mga pasahero bilang unang bagay. Anong mga salita ang gagamitin upang hindi sila matakot? Gaano karaming impormasyon ang sasabihin upang mapanatili ang katotohanan ngunit hindi magdulot ng kaguluhan sa kabin? Alam ko ang aking tungkulin. Alam ko kung anong ekspresyon ang dapat kong ipakita. Alam ko pa nga kung ilang beses akong dapat huminga ng malalim bago pindutin ang pindutan ng anunsyo. Ngunit nang hawakan ko ang pinto ng cockpit, napansin ko na nanginginig ang aking kamay. Hindi masyadong nanginginig upang mapansin ng malinaw, ngunit sapat na nanginginig upang malaman ko ang aking sarili at iyon ang mas nagulat sa akin kaysa sa mga ilaw ng babala sa control panel. Dahil sa lahat ng panahong lumipas, naniniwala ako na ang karanasan ay palaging magpapakalma sa atin. Ngunit sa sandaling iyon, naiintindihan ko lamang na ang karanasan ay hindi nangangahulugang hindi tayo matatakot. Ito ay nagbibigay lamang sa atin ng kaalaman kung paano magpatuloy kahit natakot pa rin tayo. Bumalik ako sa kabin. Karamihan sa mga pasahero ay hindi pa nakakaalam na sa loob ng ilang minuto magbabago ang kanilang mundo. Naglakad ako sa makipot na pasilyo sa pagitan ng mga upuan. Nakita ang isang bata na nakasubsob ang mukha sa isang manika. Nakita ang isang lalaking nasa edad media na inayos ang kanyang neck pillow at nagpatuloy sa pagtulog. Nakita ang isang matandang babae na tumingala sa akin na may magalang na ngiti. Ngumiti ako pabalik sa lahat bilang aking tungkulin. Ngunit ang pakiramdam sa loob ko ay hindi na pareho. Hindi lamang ako natatakot sa problema ng makina. Nagsimula akong matakot sa isa pang katotohanan. Kailangan nating panagutan ang kapayapaan ng mahigit 300 buhay habang ang susunod na tugon mula sa lupa ay hindi pa alam ng sinuman kung ano ito. Nakatayo ako sa punto ng anunsyo. Tinitingnan ang maliit na pindutan sa harap ko sa loob ng isang bahagi ng segundo, ngunit sa aking isip, tila humaba ang oras. Gaano ako dapat katapat magsalita? Kung sasabihin ko ang salitang emergency, maaaring agad na magulantang ang cabin. Kung masyadong paligoy-ligoy ang aking sinabi at pagkatapos ay nalaman nila na hindi namin sinasabi ang buong katotohanan, mawawala ang tiwala. Naalala ko ang aral ng isang tagapagsanay na nagsabing ang tungkulin ng crew ay hindi itago ang katotohanan, kundi ayusin ang katotohanan sa isang paraan na matatanggap ng mga pasahero. Noong una, hindi ko masyadong naintindihan iyon, ngunit ng gabing iyon, naintindihan ko ang bawat salita. Kaya pinili ko ang pinakamagalang at pinakamatatag na mga salita na kaya kong gamitin, ipinaalam na mayroong pagsusuri sa sistema at maaaring kailanganing baguhin ang plano ng paglapag para sa kaligtasan. Hiningi ko sa lahat ng pasahero na manatiling kalmado at sundin ang payo ng mga tripulante. Ang boses ko ay mas kalmado kaysa sa inaasahan, kahit na ang puso ko ay malakas na tumibok na halos marinig ko sa aking sariling tenga. Nang matapos kong pindutin, dahan-dahan kong inalis ang aking kamay sa pindutan at agad na naramdaman na basa sa pawis ang aking palad. 2 junior crew member ang lumapit, naghihintay ng mga utos. Tiningnan ko ang kanilang mga mukha at nakita ang sarili ko sa nakaraan, noong naniniwala pa ako na sapat na ang kabisaduhin ang mga pamamaraan. Inutusan ko sila ng malinaw, isa-isa. Maghanda ng tubig para ipamahagi, magdagdag ng mga kumot, alagaan ang mga bata at matatandang pasahero ng espesyal at ang pinakamahalaga,
Huwag magmadali sa paglalakad. Huwag magsalita ng mabilis, dahil ang bilis ng crew ay magpapakalat ng takot ng mas mabilis kaysa sa anumang salita. Tumango sila ng may pagkakaintindi at naghiwalay patungo sa kanilang mga posisyon. Sinundan ko sila ng tingin at sinubukan kong manatiling matatag sa mga sandaling iyon. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na ang unang crack sa loob ko ay nangyari na. Hindi ito crack sa kakayahan, kundi crack sa aking dating paniniwala. Ang paniniwala na ang manual ay kayang suportahan ang lahat. Ang paniniwala na ang sistema na natutunan namin ay magdadala sa amin sa bawat sitwasyon ng pareho sa bawat pagkakataon. Ang totoo, ang manual ay tumutulong sa amin na hindi maligaw, ngunit sa gabing iyon, kung saan ang oras ay binibilang paurong ng gasolina at ang buhay ng lahat ng nakasakay ay nakasalalay sa sagot mula sa lupa, ang sinusubukan ay hindi lamang ang aking kasanayan o ng aming crew. Ito ang kalidad ng mundo sa labas, natutugon o tatanggi sa amin, at hindi ko pa alam kung gaano kalamig ang isang bahagi ng mundo na unti-unting ipapakita sa akin ng mga tugon mula sa iba't ibang bansa sa loob ng ilang minuto bago ipapakita ng Pilipinas sa akin ang isa pang bahagi na hindi ko kailanman lubos na pinahalagahan. Pagkatapos ng anunsyo, wala akong oras upang pakinggan ang tibok ng sarili kong puso ng matagal dahil muling tumunog ang interphone mula sa cockpit. Tinawag ako ng kapitan. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin, ngunit bilang isang taong nagtatrabaho, naiintindihan ko na ang kalmadong ito ay hindi tulad ng naunang kalmado. Ito ay isang kalmado na nagmumula sa pangangailangang alisin ang lahat ng hindi kinakailangan sa isip at tanging ang pagtutuos, pagpili at oras lamang ang nananatili. Nang pumasok ako sa cockpit, lumaki ang flight map sa screen. Maraming alternatibong ruta ang nagpapatong-patong tulad ng mga marka ng lapis sa papel na binura at muling isinulat ng paulit-ulit. Ang co-pilot ay mabilis na nagbabasa ng bawat set ng datos. Distansya, kondisyon ng runway, pagiging handa sa lupa at natitirang gasolina. Hindi ako nagtanong ng mga hindi kinakailangan dahil nakikita ko na ang lahat ay nagtatrabaho laban sa oras. Maikli lamang ang sinabi ng kapitan sa akin. Kinokontak namin ang unang paliparan. Mangyaring ihanda ang crew sakaling kailangang baguhin agad ang plano. Tumango ako. Ngunit nanatili akong nakatayo sa likuran ng tahimik sandali dahil gusto kong marinig ang sagot ng sarili ko. Umalingaw-ngaw ang radyo na may bahagyang ingay. Sistematikong iniulat ng kapitan ang sitwasyon. Bahagyang pagkasira ng makina, bilang ng mga pasahero, natitirang gasolina, kumpleto ang lahat ng kinakailangang pangunahing impormasyon. Ang bawat salita ay tumpak at magalang, tulad ng sa aming pagsasanay. Hindi ko namalayan na napigil ko ang aking hininga. Sa aking isip, iisa lamang ang iniisip ko, makahanap lang ng mapaglapagan. Ngunit ang sagot na bumalik ay hindi isang tinatanggap namin. Ito ay isang pagtanggi na napakagalang na halos hindi mo mahuli ang lamig sa unang pangungusap. Ipinaliwanag niya ang mga limitasyon ng operasyon sa panahong iyon, ang dami ng trapiko sa himpapawid, at ang mga panganib sa pagiging handa na tumanggap ng karagdagang emergency. Ang lahat ay tila makatwiran, walang gumamit ng masasamang salita, walang sumigaw, walang nagpakita ng direktang kawalang katauhan, ngunit ang nangyari ay, isang pinto ang isinara sa harap namin. Tiningnan ko ang kapitan, hindi siya nagpakita ng anumang emosyon. Tumugon lamang siya ng maikli at agad na lumipat upang kontakin ang susunod na paliparan. Mas lalo akong nakaramdam ng bigat sa dibdib dahil ang mga taong hindi nagpapakita ng emosyon ay madalas na ang mga nakakaalam na kung mawawalan ka ng kahit 10 segundo sa pagkabigo, ang resulta ay maaaring magbago para sa buong eroplano. Ang pangalawang, pangatlo at pang-apat na pagkontak ay nangyari ng napakabilis kaya't hindi ko na malaman kung ilang minuto na ang lumipas. Naaalala ko lamang ang nakakagulat na pagkakatulad ng mga sagot. Ang ilan ay binanggit ang mga limitasyon sa kaligtasan. Ang ilan ay binanggit ang mga pamamaraan ng pag-apruba sa gabi. Ang ilan ay binanggit ang kakulangan ng ground resources. At ang ilan ay sumagot sa isang tono na tila nagbabasa ng karaniwang mensahe mula sa isang dokumento sa kanilang harapan.
Tulad ng ang sitwasyon na kinakaharap namin ay hindi isang insidente ng buhay, kundi isa lamang kaso sa isang listahan ng trabaho. Hindi ako nagalit sa mga paliparan na iyon sa simpleng kahulugan dahil naiintindihan ko na ang bawat sistema ay may mga limitasyon at ang bawat isa ay may sariling dahilan. Ngunit sa sandaling iyon, ang pag-unawa ay hindi nakatulong na bawasan ang pakiramdam ng kawalan. Kung mas formal ang mga sagot, mas naramdaman ko na unti-unti kaming nalalabas sa proteksiyon ng salitang internasyonal na kooperasyon, layer by layer, at ang tanging nananatili ay ang purong katotohanan na kung walang tatanggap sa amin, wala kaming mapaglapagan. Hindi mahalaga kung ano ang nakasulat sa manual. Ang co-pilot ay panapanahong nag-aanunsyo ng numero ng gasolina. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit sa bawat pagbigkas niya ng numero, ito ay parang isang maliit na martilyo na tumatama sa gitna ng katahimikan sa cockpit. Nagsimula akong maunawaan na ang tunay na takot sa paglipad ay hindi ang imahe ng isang malakas na nanginginig na eroplano o ang malakas na tunog ng sirena tulad sa pelikula, kundi ang pagmamasid sa numero na patuloy na bumababa habang ang sagot mula sa mundo sa ilalim ay hindi nagbabago. Nakikita ang oras sa pamamagitan ng mga numero at ang numerong iyon ay tapat na bumababa sa harap ng aming mga mata. Bumalik ako sa cabin upang panatilihin ang sitwasyon sa abot ng makakaya at iyon ang sandaling nagsimula akong makita ang pagbabago sa hangin sa cabin, hindi ang hangin mula sa sistema ng presyon, kundi ang hangin ng damdamin. Ang ilang pasahero ay nagsimulang tumingin sa kanilang relo. Ang ilan ay pinindot ang button para tawagin ang crew na may mga simpleng tanong na lalong mahirap sagutin. Bakit hindi pa tayo lumalapag? Nagbago ba tayo ng ruta? Mas matagal ba ang dating natin kaysa sa dati? Ang mga tanong na ito ay hindi agresibo, ngunit senyales na ang kumpiyansa ng mga pasahero ay nanginginig ayon sa pagbagal ng ritmo ng flight. Sinagot ko ang bawat isa sa pinakamalambot at matatag na tono na kaya ko, gamit ang mga salita na hindi nagsisinungaling, ngunit hindi nagdudulot ng takot sa kanila. Napansin ko na ang pagtatanong ng isang beses ay hindi na nagtatapos sa isang tao lamang, dahil ang mga mata ng mga katabi ay titingin din at maghihintay ng sagot. Kaya kailangan kong maging maingat kahit sa ritmo ng paghinga sa pagitan ng mga pangungusap. Ang aking tungkulin noon ay hindi lamang magbigay ng impormasyon, kundi panatilihin ang istruktura ng katahimikan ng buong cabin upang hindi ito maging alon ng kaguluhan. Ang mga junior crew ay mahusay na nagtrabaho. Dahan-dahan silang naglalakad ayon sa aking utos. Yumuko kapag nakikipag-usap sa matatanda, nagbibigay ng tubig sa mga bata bago pa man sila umiyak ng malakas. May isa na kumuha ng malamig na bimpo para sa isang ina na nagsisimulang manginig ang mga kamay nang walang sinasabing labis. Tiningnan ko ang eksena at naramdaman ko ang pagmamalaki at matinding sakit ng sabay. Pagmamalaki dahil matatag pa rin ang aking team kahit hindi nila alam ang hinaharap sa loob ng kalahating oras. Masakit dahil alam ko na ipinagkakatiwala nila ang kanilang pag-asa sa sagot mula sa lupa tulad ko, ngunit wala pa akong sagot para sa sinuman. May isang sandali na isang maliit na bata ang tumingala sa akin at direktang nagtanong, "Nawawala ba tayo?" Ang tanong na iyon ay mas malalim kaysa sa lahat ng tanong ng mga matatanda. Dahil ito ay napakatapat kaya't halos masabi ko ang buong katotohanan. Lumuhod ako upang magkapantay kami ng tingin, ngumiti, at sumagot, "Hindi tayo nawawala, dear. Naghahanap tayo ng pinakaligtas na mapaglapagan." Tumango ang bata na parang nasiyahan sa sagot at tahimik na yumakap sa kanyang unan. Ngunit ang pangungusap na iyon ay nanatili sa aking isip. Oo, hindi kami nawawala. Hindi lang namin mahanap ang pinto na magbubukas para sa amin. Nang muli akong pumasok sa cockpit, mas lalo pang tensyonado ang kapaligiran nang walang malakas na ingay. Hindi na nagsasalita ang kapitan tungkol sa malawak na posibilidad. Nagsimula siyang magsalita ng mga opsyon na maaaring alisin isa-isa. Tinuro ng co-pilot ang screen at kinakalkula ang natitirang mga ruta. Regular pa ring tumutunog ang radyo na may mga sagot na nagpapaliit sa espasyo sa mapa. Sa sandaling iyon, malinaw kong napagtanto na ang nawawala sa akin ay hindi ang tapang, kundi ang dating paniniwala na ang sistema ay palaging magbibigay ng solusyon. Ang katotohanan sa harap ko ay mas malupit kaysa roon.
Nagbibigay lamang ng solusyon ang sistema kung may handang magbahagi ng panganib. Nang gabing iyon, unti-unting lumilinaw ang aral. Kahit hindi pa tapos ang kuwento, ang buhay ng tao ay hindi natatalo dahil lamang sa problema sa makina. Minsan, halos natatalo ito dahil sa pag-aalinlangan ng sistema na tumitingin sa tao bilang isang proseso bago tingnan bilang isang tao. At kung mas tahimik ang mundo sa amin, mas hindi ko namalayan na sa hindi kalayuan, ang boses mula sa Pilipinas ay darating sa paraan na magbabago sa sitwasyon sa harap ko at magbabago sa paraan ko ng pagsukat sa halaga ng isang bansa sa buong buhay ko. Nang muli akong pumasok sa cockpit, ang mapa sa screen ay hindi na mukhang mapa ng mga opsyon. Nagsimula itong magmukhang mapa ng mga bagay na unti-unting nawawala. Ang bawat opsyon ay isinasaalang-alang at tahimik na inalis, at kaunting pangalan na lang ang natitira na may teknikal na posibilidad. Hinawakan ng kapitan ang screen sa bawat punto nang hindi nagsasalita ng marami. Binasa muli ng co-pilot ang mga datos upang kumpirmahin ang distansya, gasolina, natitirang oras, pagiging handa sa lupa, ang lahat ay pinilit na maging ang tunay na mahahalagang bagay. At isang pangalan ang binanggit, Manila, Pilipinas. Tiningnan ko ang screen ng walang imik sandali, hindi dahil hindi ko ito kilala, kundi dahil may isang bagay sa puso ko ang sabay na gumalaw, pag-asa at isang pagtatangi na hindi ko kailanman inamin na mayroon ako. Narinig ko ang mga usapan sa crew lounge, sa mga grupo ng mga nagtatrabaho sa mahabang flight, ng maraming beses kaya't napasok na ito sa aking isip nang hindi ko namamalayan na ang ilang paliparan sa Timog Silangang Asya ay maaaring masyadong abala sa oras ng krisis na sa gabi ay maaaring hindi gaanong maayos ang koordinasyon at kung totoong ang emergency, dapat laging isipin ang ibang opsyon muna. Walang nagsalita ng may galit, walang direktang nanlait, ngunit iyon mismo ang pinakamapanganib na pagtatangi. Ang pagtatangi na dumarating sa anyo ng sabi nila at dahil hindi ito sapat na malakas upang maramdaman nating may kasalanan tayo, hinayaan nating itong maging pamantayan. Sa ating isip ng tahimik, nakatayo ako roon at napagtanto ko lamang na sa lahat ng panahong lumipas, wala akong sapat na direktang karanasan upang hatulan ang Pilipinas sa ganitong sitwasyon, ngunit hinayaan ko ang mga kwento ng iba na ilarawan ang katotohanan. Tumingin sa akin ang kapitan. Hindi siya direktang nagtanong ng opinyon, kundi isang tingin ng taong gustong malaman kung handa kaming tahakin ang landas na ito ng magkasama. Huminga ako ng malalim. Alam kong wala akong karapatang manatili sa aking dating damdamin sa oras na ito. Wala kami sa crew lounge. Nasa ere kami kasama ang 314 na pasahero at bawat minuto ay mas mabigat kaysa sa anumang personal na paniniwala. Bahagya akong tumango at sinabi lamang, "Subukan nating kontakin ang Manila po." Ibinaba ng kapitan ang radyo. May bahagyang ingay bago ang lahat ay tahimik ng nakakagulat. Napakaikli ng katahimikan na iyon, ngunit sa aking pakiramdam, sapat itong mahaba upang mailagay ko ang lahat ng aking takot doon. Iniulat ng kapitan ang sitwasyon ng maikli at diretso sa punto, problema sa makina, bilang ng mga pasahero, natitirang gasolina, oras na kaya naming magtagal sa panganib. Hindi siya humingi ng awa, humingi lamang siya ng isang malinaw na desisyon mula sa kabilang dulo. Nakatitig ako sa radyo na parang iyon lang ang bagay sa mundo na humihinga kasama namin. At ang sagot mula sa Pilipinas ay umalingaw-ngaw. Hindi ito isang mabilis na tono na nagpapanik sa nakikinig. At hindi ito isang formal, matigas na tono na nagpaparamdam na pinoprotektahan ng kabilang panig ang sarili bago ang lahat. Ito ay isang tono na kalmado, magalang at nakakagulat na nakatutok. Manila Control, nakakatanggap. Kumpirmahin ang kasalukuyang altitude, heading at status ng makina, walang pagtanggi sa simula. Walang mahabang pangungusap na puno ng mga limitasyon. Walang puwang para ipakahulugan namin na naghahanap sila ng dahilan. Ang unang ginawa ng Pilipinas ay tanggapin ang kinakailangang impormasyon upang simulan ang pagtatrabaho. Halos hindi ko namalayan na muli akong napigil sa paghinga. Mabilis na ibinigay ng co-pilot ang datos. Sumagot ang kapitan ng may pagkakasunod-sunod. Ang mga boses sa magkabilang panig ay nag-usap ng maikli, tumpak at eksakto tulad ng mga taong alam na alam ang kanilang tungkulin.
Walang salitang labis, ngunit ang bawat salita ay nagparamdam sa akin na tinatanggap kami sa sistema, hindi kinukwestiyon kung karapat-dapat ba kami ng tulong. Ilang segundo lang, muling sumagot ang parehong boses mula sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, mas malinaw at ito ay isang pangungusap na hindi ko malilimutan habang nabubuhay, maaaring lumapag. Inaayos namin ang approach ninyo ngayon. Hindi ako sigurado kung kailan ako muling huminga. Alam ko lang na agad na nagbago ang hangin sa cockpit. Ang kapitan, na kalmado sa buong panahon, ay huminga ng malalim. Ipinikit ng co-pilot ang kanyang mga mata sandali, na parang kakagaling lang magbaba ng mabigat na pasanin sa kanyang balikat. Ako mismo ay hindi umiyak, hindi nagsalita. Nakatayo lang doon at naramdaman na may isang bagay sa aking dibdib na matagal ng tensyonado ang unti-unting lumuwag, layer by layer. Ngunit ang mas nagulat sa akin, kaysa sa mga salitang maaaring lumapag, ay ang sumunod pagkatapos noon. Hindi lamang tumigil ang panig ng Pilipinas sa pagbibigay ng pahintulot. Agad silang nagsimulang magbigay ng mga utos at paghahanda ng magkakasunod na parang ang lahat ng ground team ay sabay-sabay na ginising. Ipadala ang bagong approach coordinates, ayusin ang altitude ayon sa itinakdang pamamaraan, kumpirmahin ang landing channel na iaayos, na sinundan ng isang pangungusap na automatikong nagpatungo sa akin upang tingnan ang kapitan. Ang medical team at ground team ay standby. Kung may mga pasahero o crew na nangangailangan ng tulong, mangyaring ipaalam ang paunang bilang. Alam nila ang mga pangangailangan ng isang emergency flight bago pa man kami makahingi ng kumpleto. Sa tunay na mundo ng trabaho, ang profesionalismo ay hindi sinusukat sa mga magagandang salita, kundi sa kung paano mo nakikita ang kabilang panig na nag-iisip ng maaga para sa iyo sa punto na wala ka pang lakas upang mag-isip. At sa sandaling iyon, naiintindihan ko lamang ang kahulugan ng salitang ito ng pinakamalalim sa unang pagkakataon. Hindi lamang binuksan ng Pilipinas ang runway para sa amin, kundi binubuksan din nila ang buong sistema upang ibahagi ang panganib sa amin. Napakalaki ng naramdaman kong ginhawa, at ang ginhawa ay dumaloy patungo sa isa pang uri ng pakiramdam na mas masakit pa kaysa sa kahihiyan. Hindi kahihiyan dahil kailangan naming humingi ng tulong, kundi kahihiyan dahil sa aking isip, inilagay ko ang bansang ito bilang isa sa mga huling opsyon, samantalang sa totoong oras, sila ang tumugon sa amin ng may kalidad. Naalala ko ang mga walang basehang salita na narinig ko sa mga crew lounge. Naaalala ang sarili ko na tumango ng tahimik ng hindi nag-iisip at kung mas naaalala ko, mas naramdaman ko na ang ilang pag-iisip sa loob ko ay wasak na at nararapat lamang. Binalingan ako ng kapitan at sinabing lumabas ako upang ihanda ang kabin para sa pagbabago ng ruta ng paglapag. Tumango ako at lumabas, ngunit ang bawat hakbang ay hindi na pareho. Kanina, lumabas ako sa ngayon, lumabas ako na may isang bagay na napakahalaga sa krisis. Pag-asa na may suportang ebidensya, hindi lamang isang walang basehang pag-asa. Pinagsama-sama ko ang crew ng maikli, sinabi ko na patungo kami sa Manila, Pilipinas at kumpleto na ang koordinasyon at suporta para sa amin. Nakita ko agad ang pagbabago sa mga mata ng aking mga junior crew mula sa tension ay naging determinasyon. Ang ilan ay malakas na tumango na parang hindi na mapigilan dahil para sa mga crew, ang isang malinaw na pangungusap ay mas mahalaga kaysa sa 10 salita ng pagpapagaan ng loob. Bago pindutin ang pindutan ng anunsyo sa mga pasahero, huminto ako ng isang bahagi ng segundo at muling tumingin sa cabin. Ang mga taong ito ay hindi pa alam ang lahat ng naghihintay sa likod ng susunod na anunsyo. Ngunit alam ko na ang kuwento ngayong gabi ay nagbabago mula sa kuwento ng isang eroplano na may problema tungo sa isa pang uri ng aral, isang aral na ang tunay na tiwala ay hindi kailanman nagmumula sa imahe o tsismis. Ito ay nangyayari sa sandaling ang buhay ng tao ay nakasabit sa alanganin at may isang taong tumugon ng kalmado, handa kami. At ng gabing iyon, hindi lamang tumugon ang Pilipinas sa radyo. Nagsimula silang turuan ako agad na ang pamantayan ng isang bansa ay pinakamalinaw na makikita hindi kapag normal ang lahat, kundi kapag ang buong mundo ay nag-aalinlangan at pinili nilang kumilos bago ang anumang salita. Pagkatapos kong ipaalam sa mga pasahero na magbabago kami ng ruta upang lumapag sa Pilipinas,
Hindi nagkaroon ng kaguluhan sa cabin tulad ng aking kinatatakutan. Karamihan sa mga tao ay tumingala lamang, tahimik na tumingin sa isa't isa at muling umupo ng mas kalmado kaysa sa inaasahan na parang lahat ay sabay-sabay na nakakaunawa nang hindi na kailangang magsalita na sa sandaling ito. Ang pinakamahalaga ay hindi kung anong bansa ang lulupagan namin kundi ang mayroon na nga kaming mapaglapagan. Ang ganitong kalmadong pakiramdam ay nagbigay sa akin ng karagdagang suporta. Muli kong chinek ang seatbelts, chinek ang posisyon ng crew at bumalik sa cockpit upang agad na ibigay ang kumpletong impormasyon ng mga pasahero na nangangailangan ng espesyal na tulong. Pagkapasok ko pa lang, agad kong naramdaman na nagbago ang kapaligiran ng malinaw mula sa kalahating oras kanina. Naroon pa rin ang tensyon. Ngunit hindi na ito tensyon na walang direksyon. Ito ay naging isang matinding pagtatrabaho na may malinaw na patutunguhan. Inaayos ng kapitan ang eroplano ayon sa bagong vector. Kinukumpirma ng co-pilot ang bawat datos na natanggap mula sa panig ng Pilipinas. Ang tugon sa radyo ay kalmado pa rin. Walang labis na salita, ngunit ang bawat pangungusap ay parang naglalatag ng riles para sa aming eroplano upang makapasok sa kaligtasan, segment by segment. Pagkatapos ay sandaling nanahimik ang co-pilot bago lumapit sa radar screen. Nag-zoom siya at mahina na bumulong, kakaiba. Agad na nagtanong ang kapitan. Ano ang nangyayari? Automatiko din akong lumapit. Sa screen, mayroong maraming tuldok na gumagalaw sa magkatulad na direksyon. Sa una, inakala ko na normal na trapiko ito ng himpapawid malapit sa isang malaking paliparan, ngunit pagkatapos ng ilang segundo, nakita ko rin ang nakita niya. Hindi lamang maraming eroplano ang lumilipad doon, kundi maraming eroplano ang hinihila patungo sa iisang koordinadong ruta. Kung mas inoobserbahan, mas nagiging malinaw, ang ilan ay nagmula sa iba't ibang direksyon, ang ilan ay nasa iba't ibang antas ng altitude, at ang ilan ay may patterns ng pagpasok na nagpapahiwatig na hindi sila normal na flight na sumusunod sa parehong schedule. Nagsimulang bilangin ng mahina ng co-pilot, ayon sa instinct ng isang taong nagtatrabaho na nakakaalam na may nakikita siyang kakaiba sa normal. 1, 2, 3. Kung mas nagbibilang siya, mas nagbabago ang kanyang ekspresyon. Hindi ako nagtanong dahil nagsisimula akong maunawaan na hindi lamang kami ang eroplano na lumapit sa Pilipinas ngayong gabi. Ang unang pakiramdam na pumasok sa aking isip ay hindi ginhawa kundi pagkabigla. Kung maraming flight ang dumarating ng sabay-sabay sa loob ng maikling panahon, nangangahulugan iyon na ang presyon na iniisip namin na kinakaharap ng Pilipinas para sa aming eroplano ay, sa katunayan, ay tumataas pa. Ang agad na sumunod ay, paano nila hahawakan ang lahat ng ito, lalo na sa gabi? At sa konteksto na maaaring may iba't ibang uri ng emergency ang maraming eroplano. Nakita ko lamang ang ilang kaso kung saan ang trapiko sa himpapawid ay tensyonado sa antas na ito kahit sa mga paliparan sa Europa na kilala sa kanilang mataas na pamantayan. Kung may maraming magkakasunod na emergency flight, ang madalas na sumusunod ay ang mga utos na holding, ang pag-aayos ng pila na tumatagal ng oras, ang pagiging mas mahigpit ng komunikasyon, at minsan ay nagiging matigas dahil sa presyon. Ngunit ito ang mas nagpapagulat sa akin. Ang panig ng Pilipinas ay walang ipinadalang senyales na hindi nila kontrolado ang sitwasyon ni kauntiman. Ang mga bagong utos mula sa radyo ay regular na dumarating, malinaw at magkakaugnay, na parang nagmula sa isang pangkalahatang pagtingin, hindi lamang paglutas ng problema ng isa-isang eroplano. Ang aming eroplano ay itinakda ang altitude, bilis, at punto ng pagpasok na angkop sa kabuuang pila, habang sa radar, nakita ko rin ang ibang mga tuldok na gumagalaw ng sunod-sunod. Ang ilan ay bumaba ng antas, ang ilan ay bumagal, ang ilan ay dinala ng bahagya ng malayo at pagkatapos ay ibinalik. Ang lahat ay tila inilalagay sa lugar, hindi lamang inuutusan na iwasan ang isa't isa. Tinanong ng kapitan ang panig ng Pilipinas tungkol sa aming pagkakasunod-sunod. Ang kanyang boses ay magalang pa rin, ngunit may pagkausisa na hindi maitago dahil sa huli. Ito ay tungkol sa gasolina at tunay na panganib. Agad na bumalik ang sagot mula sa Pilipinas na may nakakagulat na tumpak na tinatayang oras. Hindi kami ang una at hindi ang huli.
Ngunit nasa tamang pagkakasunod-sunod kami upang makalapag sa loob ng ligtas na limitasyon ng gasolina tulad ng kanilang kinakalkula. Hindi lamang sinabi ng sagot kung kailan, sinabi rin ito na ang kabilang panig ay tumitingin sa buong larawan. Muli akong tumingin sa radar. Sa pagkakataong ito, ang pakiramdam ay nagbago mula sa ano ang nangyayari dito tungo sa paano nila nagawa ito. Ang bawat tuldok sa screen ay hindi lamang simbolo ng eroplano, kundi buhay ng mga pasahero, crew, takot, agarang problema, at magkakaibang natitirang oras ng bawat eroplano upang maayos ang lahat upang gumalaw ng sabay-sabay nang hindi nagiging kaguluhan. Kailangan ng higit pa sa isang mahusay na tao sa control tower. Kailangan ito ng isang sistema kung saan nauunawaan ng lahat ng panig ang parehong ritmo mula sa himpapawid, sa lupa, hanggang sa paggawa ng desisyon sa lugar. At dito ko nagsimulang makita ang isang bagay na mas malalim kaysa sa bilis. Nakita ko ang karunungan ng isang mahusay na sistema, hindi isang sistema na nagpapabilis sa lahat ng bagay hanggang sa lahat ay tensyonado, kundi isang sistema na nagpapangyari ng maraming bagay nang sabay-sabay habang ang bawat bahagi ay nananatiling kalmado upang hindi magkamali. Sa ilang kultura ng trabaho, ang mga tao ay nagkakamali sa pag-iisip na ang malakas na boses ay nangangahulugan ng kaseryosohan o ang mabilis na ritmo ng pagsasalita ay nangangahulugan ng kahusayan. Ngunit sa frequency ng radyo ng Pilipinas ng gabing iyon, narinig ko ang kabaligtaran. Kung mas komplikado ang sitwasyon, mas kalmado ang tono. Kung mas mabigat ang pasanin, mas maikli at mas malinaw ang utos na parang alam na alam nila na ang takot ay kumakalat sa pamamagitan ng tunog ng mas mabilis kaysa sa anumang bagay. Nagsimulang umayos ang aming eroplano sa ruta ng paglapag ayon sa pagkakasunod-sunod na natanggap. Naramdaman ko ang bahagyang pagbabago ng direksyon sa pamamagitan ng pagtagilid ng katawan ng eroplano. Napakahina ng mga paggalaw na iyon, ngunit para sa isang taong matagal nang nasa eroplano tulad ko, malinaw nitong sinasabi na dinadala kami sa isang tumpak na proseso, hakbang-hakbang. Muli, akong lumabas sa cockpit upang balikan ang cabin. Ang mga pasahero ay mas kalmado pa rin kaysa sa inaasahan. Ang ilang bata ay nakatulog na muli. Ang aking mga junior crew ay tahimik at nasa ritmo pa rin sa kanilang pagtatrabaho. Tiningnan ko ang eksena at nagulat ako na ang katahimikan sa aming cabin ay sumasalamin sa katahimikan sa panlabas na sistema nang hindi kailangang malaman ng mga pasahero ang lahat ng detalye. Nagsimula akong maunawaan ang isa pang antas ng aral sa sandaling iyon. Ang emosyonal na katatagan ng mga tao sa krisis ay hindi lamang nagmumula sa mga salita ng pagpapagaan ng loob, kundi sa patuloy na pagpapadala ng senyales ng sistema sa paligid nila na mayroong namamahala. Maaaring hindi nakikita ng mga pasahero ang radar, hindi naririnig ang radyo, at hindi alam kung gaano karaming eroplano ang sabay-sabay na papalapit, ngunit nararamdaman nila ito sa pamamagitan ng kalmado ng crew, sa pamamagitan ng hindi magulong ritmo ng eroplano, sa pamamagitan ng komunikasyon na hindi nagpapanik. Ang mga ito ang resulta ng mahusay na kontrol at ng gabing iyon, ipinapakita sa amin ng Pilipinas ang bagay na iyon ng live sa himpapawid. Bago bumalik sa aking posisyon upang maghanda para sa paglapag, muli akong tumingin sa cockpit. Ang kapitan ay mahigpit pa ring hawak ang manibela ng matatag. Ang co-pilot ay patuloy na nagbabasa ng datos ayon sa pamamaraan. Samantala, ako, isang babae na ilang 10 minuto lang ang nakalipas ay tinitingnan ang Pilipinas bilang huling opsyon, ay nagsisimulang makaramdam ng isang bagay na hindi ko inakala na mangyayari ng ganito kabilis. Ito ay respeto. Hindi ito ang impresyon ng isang turista, hindi ito ang ginhawa ng isang nakaligtas, kundi respeto sa isang bansa na nagpatunay na ang pagiging kalmado ay hindi nangangahulugang mabagal at ang pagiging magalang ay hindi nangangahulugang mahina. Sa kabaligtaran, sa gabing handa ng magiba ang maraming bagay, ang kalmadong paraan ng Pilipinas ay naging senyales ng mataas na antas ng pagiging handa, sapat na handa upang tanggapin ang maraming buhay, maraming problema, maraming eroplano ng sabay-sabay nang hindi nawawala ang pagkatao sa proseso. At agad kong nalaman na ang makikita ko pagkatapos nito sa paglapag ng gulong sa lupa ng Pilipinas ay hindi lamang ang pagtatapos ng emergency sa himpapawid, kundi isang karagdagang patunay
na ang isang tunay na matatag na sistema ay dapat na matatag sa himpapawid at sa lupa ng sabay-sabay. Nang tumunog ang senyales para sa paghahanda sa paglapag, bumalik ako sa aking posisyon na may pakiramdam na malinaw na naiiba sa dati. Hindi nawala ng tuluyan ng takot, ngunit napalitan ito ng isang nakatutok na konsentrasyon. Muli kong chinek ang aking seatbelt, tumingin sa paligid ng cabin, at nagbigay ng senyales sa bawat crew member sa pamamagitan ng aking mga mata. Hindi na kami kailangang magsalita ng marami. Alam ng bawat isa ang kanyang tungkulin, at sa pagkakataong ito, alam din namin na mayroong isang sistema sa ibaba na handa nang tanggapin kami. Unti-unting bumaba ang eroplano ng matatag. Walang abnormal na pagyanig na nagpapanik sa mga pasahero. Tiningnan ko sa maliit na bintana sa tabi ng pinto at nakita ang mga ilaw ng paliparan ng Pilipinas na unti-unting lumalaki mula sa malalayong linya ng ipalaw tungo sa isang mas malinaw na istruktura. Runway, taxiway, guide lights, ang lahat ay kalmado at matalas tulad ng isang lugar na gumagana pa rin ng buo kahit hating gabi. Kakaiba ang pakiramdam sa aking puso. Hindi lamang ito kagalakan na makita ang lupa, kundi isang pakiramdam na handa na ang lupa para sa amin bago pa man kami dumating. Ang paglapag ng gulong sa runway ay nangyari ng matatag ngunit hindi marahas. Dumaan ang impact sa eroplano at sa aking katawan ng normal, ngunit ang mas malakas na impact ng gabing iyon ay ang pag-iisip sa aking ulo. Nakalapag kami, at nakalapag kami sa isang kontroladong paraan. Hindi sumabog ang ingay ng mga pasahero tulad sa pelikula. Walang sigaw, walang kaguluhang eksena. Mayroon lamang mga buntong hininga ng ginhawa sa iba't ibang punto sa cabin, maikling palakpak mula sa ilang hanay, at katahimikan na unti-unting nagbago ng kahulugan mula sa pagkabalisa tungo sa ginhawa. Tinanggap ko ang mga utos na i-unlock ang mga pamamaraan pagkatapos ng paglapag ng sunod-sunod at nagsimulang tingnan agad ang cabin. Malinaw na nagbago ang ekspresyon ng maraming pasahero. Ang ilan ay ngumiti sa isa't isa nang walang sinasabi. Isang matandang mag-asawa ang mahigpit na naghawak kamay. Ang bata na kanina ay nagsisimulang magreklamo ay tahimik na nakasubsob sa balikat ng kanyang ina na parang alam ng kanyang katawan na tapos na ang panganib. Ngumiti ako sa lahat, ngunit sa loob, hindi pa ako ganap na nakakapagpahinga dahil alam kong maraming emergency ang hindi nagtatapos agad sa paglapag ng gulong. Sa panahon ng transisyon na ito mula sa tensyon tungo sa kaligtasan, dito nagsisimulang magpakita ng sintomas ang maraming tao. Pumasok ang eroplano sa parking stand ng maayos at ang unang eksena na nakita ko nang maghanda ang pinto ay ang nagpatulala sa akin sandali. Ang mga ground staff ng Pilipinas ay hindi nakakalat o nagtatakbuhan ng magulo. Nakatayo sila sa malinaw na posisyon na parang alam ng lahat kung sino ang susunod na hahawak ng anong bahagi, kung saan ang passenger coordination staff, saan ang special assistance team, saan ang medical first response staff. Walang pagpapatong-patong ng tungkulin, walang naguutos sa isa't isa ng hindi maintindihan. Ang lahat ay parang nasa iisang ritmo. Nang bumukas ang pinto, isang Pilipinong lalaki ang lumapit at bumati sa akin sa malinaw na Ingles. Magalang, ngunit maikli ang kanyang boses. Hindi siya nagsimula sa pagtatanong ng mga dokumento o hindi kinakailangang detalye. Agad niyang tinanong ang pinakamahalagang bagay. Ilang pasahero ang nangangailangan ng espesyal na tulong? Nasaan sila? Ilan ang matatanda, bata, o gumagamit ng wheelchair? At mayroon bang sinuman na tinataya ng crew na maaaring kailanganing makita agad ng medical team? Ibinigay ko ang impormasyon na aking nakalap. Tumango siya at agad na sumagot. Kumpleto na ang lahat ng team at handa na ang pagkakasunod-sunod ng pagbaba mula sa eroplano upang maiwasan ang sagabal sa pasilyo. Ang mga salitang, kumpleto na, ang lahat ng team mula sa kanya noon ay hindi isang pagpapagaan ng loob, ngunit may bigat ito dahil ang lahat ng nakita ko sa harap ko ay sumusuporta sa mga salitita na iyon. Nagsimula akong ayusin ang pagbaba ng mga pasahero mula sa eroplano ng sunod-sunod at iyon ang sandaling nakita ko ang isang bagay na nagpabago sa aking pag-iisip tungkol sa kaayusan sa isa pang antas. Ang kaayusan dito ay hindi nagmumula sa malakas na pag-uutos o pagkontrol sa mga tao ng mahigpit, kundi sa pag-aayos ng kapaligiran
upang ang mga tao mismo ang sumunod sa tamang landas. Ang mga pasahero na nangangailangan ng tulong ay magalang na pinauna. Ang mga Pilipinong kawani ay yumuko upang makipag-usap sa mga bata sa kanilang level, nagbibigay ng tubig at maliliit na bagay upang maramdaman ng mga bata ang kaligtasan. Ang mga matatanda ay may kasamang kawani na hindi nagmamadali, hindi humihila, hindi nagpaparamdam sa kanila na pabigat. Ang mga gumagamit ng wheelchair ay agad na tinanggap ng walang halos anumang puwang ng pagkalito. Ang ibang pasahero ay tahimik na sumunod sa pagkakasunod-sunod ng nakakagulat. Walang sumasabay, walang nagrereklamo ng paulit-ulit na tinatanong kung saan sila pupunta dahil malinaw na inayos na ang pasilyo at ang mga tagagabay. Nakatayo ako sa pinto, nagbibigay ng impormasyon isa-isa at bigla kong naintindihan ng malinaw ang isang pangungusap sa aking isip. Hindi kami nagkokontrol ng maraming tao. Ang sistema ang nagdadala sa lahat ng tao sa krisis ng may dignidad. Pagkatapos bumaba ang karamihan sa mga pasahero, nagsimula akong makaramdam ng kakaibang bigat sa aking balikat. Ang katawan ko ay tila ngayon lang nakakaramdam ng pagod na matagal nang pinipigilan sa buong gabi. Ngunit bago pa ako makapag-isip ng anuman, isang tawag mula sa gitna ng eroplano ang umalingaw-ngaw. Isang junior crew member ang tumawag sa akin sa isang boses na sinubukan niyang kontrolin ngunit nanginginig pa rin ng bahagya. Nang mabilis akong dumating, nakita ko ang isang lalaking pasahero na nakasandal sa upuan, maputla ang mukha, pinagpapawisan, mabilis huminga ng abnormal, nanginginig ang mga kamay, at hindi makapagsalita ng buong pangungusap. Hindi siya nasugatan sa anumang impact, ngunit ito ay isang sintomas na kilalang kilala ko. Ang reaksyon ng katawan pagkatapos ng matinding stress, kung saan inilalabas ng nervous system ang lahat ng sabay-sabay. Lumuhod ako sa tabi niya. Ginamit ang pinakamabagal at pinakamababang boses na kaya ko. Sinabi sa kanya na sundan ang aking paghinga at sinubukan kong magbigay ng maikli at simpleng ritmo dahil ang taong nagpapapalpitate ay hindi makakatanggap ng mahabang impormasyon. Sa aking isip, iniisip ko ang susunod na hakbang ayon sa aking dating karanasan. I-coordinate sa ground staff, tawagin ang medical team upang umakyat at suriin, ipaalam ang impormasyon ng pasahero, ayusin ang lugar para sa paglipat. Lahat ng ito sa maraming bansa ay maaring tumagal ng mas matagal kaysa sa kaya ng pamilya ng pasyente na tiisin ang pagkabalisa. Ngunit ng gabing iyon sa Pilipinas, hindi ko pa natatapos ang pangungusap sa aking junior crew, muling bumukas ang pinto at umakyat ang dalawang Pilipinong medical team na may pangunahing kagamitan. Ang eksenang iyon ay nagpatulala sa akin sandali. Hindi dahil hindi ako nakakita ng profesional na medical team, kundi dahil sa bilis at tamang timing ng kanilang pagdating. Hindi sila pumasok ng magulo, walang malakas na ingay, walang sabay-sabay na tanong mula sa maraming tao. Ang isa ay agad na sinuri ang pasahero. Ang isa naman ay nakipag-ugnayan sa akin sa maikli at malinaw na Ingles, tinatanong kung kailan nagsimula ang sintomas, mayroon ba kaming anumang pangunahing kasaysayan ng medikal na alam namin, at sabay na inayos ang lugar sa paligid ng pasyente upang maging maluwag ng hindi labis na nagpapanik sa ibang pasahero. Ibinigay ko ang lahat ng impormasyon na mayroon ako, tumango sila, at nagpatuloy sa pagtatrabaho na parang libu-libong beses na nilang pinagsanayan. Mabilis na inayos ang oxygen mask. Ang pagsusuri sa pulso at reaksyon ay nangyari ng malumanay ngunit tumpak. Nagsimulang huminga ang lalaking pasahero ng mas regular pagkatapos ng paunang tulong at ang napansin ko ay ang medical team ng Pilipinas ay nakipag-usap sa kanya sa parehong tono na ginamit nila sa akin, magalang, matatag, hindi minamadali na gumaling siya ngayon, kundi unti-unting ibalik siya sa kanyang sariling kontrol. Sa mga sandaling iyon, mas naintindihan ko pa ang aral ngayong gabi. Ang isang mahusay na sistema ay hindi lamang mabilis. Ang isang mahusay na sistema ay dapat ding malaman kung anong uri ng bilis ang hindi sumisira sa pagkatao. Ang isang tao ay pinakamahina at hindi lamang niya kailangan ng tamang paggamot. Kailangan din niyang tratuhin ng may paggalang. At ang Pilipinong team ng gabing iyon ay ginawa ang dalawang bagay ng sabay-sabay nang hindi nag-aanunsyo na gumagawa sila ng isang dakilang bagay. Nang ligtas na ihanda ang pasahero para sa paglipat mula sa eroplano,
Tumayo ako at tiningnan ang medical team at ground staff na sunod-sunod na nagpatuloy sa trabaho ng maayos at may naramdaman akong uminit sa aking dibdib. Hindi lamang ito ginhawa na kami at ang mga pasahero ay nakaligtas, kundi pasasalamat na sa isang gabi kung saan maraming bahagi ng mundo ang nagparamdam sa amin na kami ay pabigat. Ang Pilipinas ay nagparamdam sa amin na kami ay mga tao na karapat-dapat alagaan mula sa unang sandali na lumapag ang gulong. At yun ang punto kung saan nagsimula akong maniwala ng totoo, na ang aral ngayong gabi ay hindi nagtatapos sa matagumpay na paglapag, kundi nagdadala ito sa akin ng mas malayo sa tanong kung paano binibigyang kahulugan ng isang bansa ang salitang pagiging handa. Kung ang sagot ng Pilipinas ay pagiging handa na nagliligtas ng buhay habang pinapanatili rin ang dignidad ng tao, alam ko na ang pamantayan sa aking isip ay muling isinusulat ng walang balikan pagkatapos ligtas na mailipat ang lalaking pasahero na nakaharanas ng panik mula sa eroplano. Tumayo ako sa gitnang pasilyo sandali na parang hindi pa nakakasunod ang aking katawan sa katotohanan. Sa buong gabi, nangyari ang lahat nang masyadong mabilis upang magkaroon ng oras na maramdaman ng buo. Nag-handle kami, gumawa ng desisyon, pinanatili ang emosyon ng iba, sinunod ang mga pamamaraan, nagsalita sa tamang oras, nanahimik sa tamang oras, na parang isa akong cogwheel na hindi dapat huminto sa pag-ikot. Ngunit nang alagaan na ang huling pasahero at nagsimulang lumuwag ang cabin, bumagal ang tunog ng mga yabag sa sahig ng eroplano, naramdaman ko na ang katahimikan sa pagkakataong ito ay mas mabigat kaysa sa panahong nasa ere kami. Dahil ito ay katahimikan pagkatapos makaligtas, at ang katawan ay wala ng dahilan upang manatiling tensyonado. Lumapit sa akin ang parehong Pilipinong ground staff. Dahan-dahan siyang nagsalita, malinaw, at nagbigay sa akin ng sapat na espasyo upang mag-isip. Ipinagbigay alam niya na naayos na ang rest area para sa crew. Kung matatapos na ang aming team sa panloob na pamamaraan, maaari na kaming lumipat upang magpahinga. Hindi siya nagsalita sa tono ng paglilipat ng misyon, kundi nagsalita tulad ng isang taong nakakaalam na pagkatapos ng emergency, ang kailangan pang alagaan ay hindi lamang ang eroplano o ang mga pasahero, kundi pati na rin ang mga taong nagpasa ng buong eroplano sa kanilang balikat sa loob ng maraming oras. Tiningnan ko ang bawat junior crew member. Ang ilan ay nakatayo pa rin ng tuwid ayon sa disiplina. Ang ilan ay sinubukan ng ngumiti na parang walang nangyari. Ngunit ang bahagyang pagbagsak ng mga mata ay nagsabi sa akin ng lahat. Tumango ako sa kanila at pinagsama-sama ang team nang maikli upang suriin ang huling pagiging handa bago bumaba mula sa eroplano. Sa panahong iyon, walang direktang nagsalita ng pagod. Kami ay mga crew. Sinanay kami na laging itago ang salitang ito sa huli. Ngunit nakita ko ito sa mga kamay na bahagyang bumagal sa paghinga na mas malalim kaysa sa normal at sa katahimikan ng taong karaniwang pinakamadaldal sa team. Sa wakas, lumabas kami sa eroplano nang magkasama at dinala sa rest area, isang lugar na inilaan malapit sa paliparan. Sa daan, inakala ko na ito ay magiging isang ordinaryong lounge o isang hotel na mabilis na inihanda na sapat na upang magamit. Ngunit pagkapasok ko pa lang, agad kong nalaman na muli akong nagkamali. Hindi marangya ang lugar sa kahulugan ng mamahaling dekorasyon, ngunit malinaw na idinisenyo ito nang may pag-unawa sa mga taong kakagaling lang sa matinding presyon. Hindi masyadong maliwanag ang ilaw upang makasakit sa mata. Tamang-tama ang lamig ng hangin, hindi masyadong malamig upang kumuripot ang katawan. May mga sulok para umupo ng tahimik na magkahiwalay at mga sulok kung saan maaaring magkasama ang team ng hindi nasisikipan. May malinis na tuwalya na inilatag kasama ang mainit na tubig, inuming tubig, at mainit na salabat na may bahagyang amoy ng luya at pandan na lumulutang ng mahina bago pa man ako makaupo. Walang nagpaliwanag ng mahaba kung gaano kabuti ang kanilang intensyon. Walang slogan sign, walang labis na pagpapakita. Mayroon lamang isang Pilipinong babaeng kawani na bahagyang yumuko at nagsalita sa malumanay na boses. Maraming salamat sa inyong pagod ngayong gabi. Magpahinga po muna kayo. Kung may kailangan po kayo, sabihin lang. Napakasimple ng pangungusap na iyon, ngunit hindi ko alam kung bakit bigla nitong pinatigas ang aking lalamunan. Marahil sa loob ng maraming oras,
tinawag kami sa mga salitang may kaugnayan sa tungkulin, crew, cabin, emergency report. At ito ang unang pagkakataon na may nagsalita sa amin na parang nakikita ang pagod ng tao bago ang kanilang tungkulin. May inayos na maluwag at komportableng damit para sa pagpapalit, kasama ang malinis na tsinelas na nakahanay ng pares. Hinawakan ko ang set na iyon sa aking kamay at tiningnan ang aking uniforme sandali. Ang uniformeng ito ang nagpatatag sa akin sa loob ng 13 taon. Tinuruan ako nito na maging on time, kontrolin ang ekspresyon ng aking mukha, magsalita sa matatag na boses kahit nanginginig sa loob. Ginawa ako nitong chief purser sa mata ng iba at nang gabing iyon, tinulungan din ako nito sa krisis. Ngunit nang pumasok ako sa changing room at nagsimulang tanggalin ang bawat pindutan, naramdaman ko na parang may tinatanggal ako na hindi lang tela. Tinatanggal ko ang pasanin na matagal ko nang dala nang hindi ko namamalayan. Nang lumuwag ang uniforme sa aking balikat at nagpalit ako ng komportableng damit na inihanda, ang aking katawan ay tila bumaba ng bahagya, hindi lamang dahil sa pagod, kundi dahil hindi na kailangan pang suportahan ang sarili sa dating paraan. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at halos hindi ko makilala ang babae sa salamin noon. Hindi siya ang kumpiyansang chief purser na kayang sagutin agad ang lahat ng tanong, kundi isang tao nakakagaling lang sa isa sa pinakamahabang gabi ng kanyang buhay at sinusubukan pa ring makasunod sa kanyang sariling damdamin. Nang lumabas ako, ang ilang junior crew ay nakapagpalit na at tahimik na nakaupo, umiinom ng mainit na salabat. Ang ilan ay nakasandal ang ulo sa likod ng upuan, tulad ng isang taong pinahintulutan na talagang huminto. Hindi masyadong madalas na nanghihimasok ang mga kawani ng Pilipinas, ngunit hindi rin sila nawawala sa paningin. Mayroong patuloy na nagdaragdag ng mainit na tubig. Mayroong nagdadala ng mainit na congee at malinaw na sopas nang hindi pinipilit kumain. May mga prutas na hiniwa ng tama ang laki. May manipis na kumot para sa mga madaling ginawin. Ang lahat ay simple, ngunit nakakagulat na tugma sa mga pangangailangan ng katawan pagkatapos ng stress. Ito ang mas nagpatouch sa akin kaysa sa teknolohiya o bilis sa control tower kanina. Hindi lamang kami inalagaan ng Pilipinas habang kami ay isang emergency case. Pagkatapos ng panganib, patuloy din nilang inalagaan kami sa mga bahagi na madalas na napapansin ng karamihan, ang hindi nakikitang pagod, ang shock na walang tunog, at ang panginginig sa puso na nangyayari pagkatapos lumamig ang lahat. Umupo ako, hawak ang tasa ng mainit na inumin gamit ang 2 kamay. Bahagyang lumutang ang amoy ng salabat sa aking mukha at hindi ko alam kung saan nagsimula, ngunit kusa na lang dumaloy ang mga luha. Hindi ito luha ng labis na pag-iyak, walang malakas na paghikbi, walang dramatikong pangungusap sa aking isip. Mayroon lamang mga luha na dahan-dahang dumaloy ng tahimik na parang ang katawan ay naglalabas ng lahat ng pinipigilan sa buong gabi nang hindi humihingi ng pahintulot. Sinubukan kong punasan ito ng mabilis, ayon sa aking nakasanayan, ngunit isang junior crew member na nakaupo sa tabi ko ay nagbigay lang ng tissue at mahina akong hinawakan sa kamay nang walang sinasabi. Nang gabing iyon, muli kong naintindihan na minsan ang pinakamalalim na kabutihan ay hindi palaging mahabang salita ng pagpapagaan ng loob, kundi ang pagiging nandoon nang hindi pinipilit ang sinuman na maging matatag. Nakatulog ako doon nang hindi ko sigurado kung gaano katagal. Ang oras sa rest area ng Pilipinas ay tila dahan-dahang lumakad ng sinasadya upang ang mga taong kakagaling lang sa bagyo ay magkaroon ng pagkakataong muling huminga sa kanilang sariling ritmo. Nang magsimulang lumilinaw ang aking pag-iisip, tumingin ako sa paligid ng silid at nakita ang mga detalye na maaaring hindi ko napansin kanina. Mga karatula na may maraming wika, non-slip flooring materials, ilaw na hindi sumasalamin sa mata, mga rest corner na hindi labis na naghaharap-harap para sa mga taong nangangailangan ng privacy. Ang mga maliliit na detalyeng ito ay nagsabi sa akin na ang pangangalaga na ibinigay ng Pilipinas sa amin ay hindi nagmula lamang sa personal na kabutihang loob, kundi ito ay pinag-isipan, idinisenyo, at paulit-ulit na ginawa hanggang sa naging isang tunay na sistema ng serbisyo sa panahon ng krisis. Narinig ko na ang salitang hospitality ng maraming beses sa konteksto ng turismo, hotel, ngiti, pagkain, pagtanggap,
Ngunit ng gabing iyon, nakita ko ito sa isa pang dimensyon. Isang dimensyon na hindi tungkol sa impresyon ng turista, kundi tungkol sa pagpapanatili ng mental na estado ng tao pagkatapos dumaan sa bingit. Ang malasakit ng Pilipinas ng gabing iyon ay hindi lamang kaaya-aya o paggalang ayon sa kaugalian. Ito ay bahagi ng kakayahang gawin ang emergency system na hindi sumisira sa mga tao habang nagliligtas ng buhay, at iyon ang nagpalalim pa sa aral ngayong gabi. Ang isang bansang tunay na matatag ay hindi lamang isang bansa na may mahusay na teknolohiya o mabilis magdesisyon sa control room, kundi isang bansa na nakakaalam na pagkatapos iligtas ang buhay, kailangan pa ring tulungan ang mga tao na makabalik sa kanilang sarili. Ang tunay na pagiging handa ay hindi nagtatapos sa runway, hindi nagtatapos sa ambulansya o emergency room, kundi patuloy ito hanggang sa tasa ng mainit na tubig, tamang ilaw, at maikling pangungusap na nagsasabi sa isang estranghero, "Magpahinga po muna kayo." Nang gabing iyon sa Pilipinas, hindi lamang ako nakakita ng isang mahusay na sistema. Nakakita ako ng isang bansa na seryosong inilalagay ang kabutihang loob sa sistema. At kapag ang kabutihang loob ay naisistema, hindi na ito isang impression lamang, kundi nagiging isang pambansang puwersa na tumutulong sa katawan, sa takot at sa dignidad ng mga tao ng sabay-sabay. Ilang araw pagkatapos naming makabalik sa Europa, nakaupo ako sa harap ng emergency report document na dati kong isinulat ng di mabilang. Parehong mga box, parehong mga heading, parehong pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan. Ngunit sa pagkakataong ito, huminto ang aking mga daliri sa keyboard ng mas matagal kaysa sa dati dahil alam kong kung isusulat ko lamang ang tungkol sa makina, gasolina at mga pamamaraan ng pagbabago ng ruta, halos mawawala ang buong katotohanan ng gabing iyon. Kaya't sinimulan ko ang ulat sa isang pangungusap na hindi ko inakala na maglalakas loob akong isulat sa isang opisyal na dokumento. Ang nagligtas sa amin ay hindi lamang ang runway, kundi ang sistema na handa ng may kalmado at pagkatao ng Pilipinas. Marami sa kumpanya ang nag-react at nanahimik. Ang ilan ay naniwala, ang ilan ay nag-aalinlangan pa rin, ngunit hindi ako sumubok na talunin ang sinuman sa pamamagitan ng emosyon. Isinalaysay ko ito sa pamamagitan ng mga katotohanan. Ang pagiging tumpak sa himpapawid, ang pagiging handa sa lupa, ang pangangalaga sa mga pasahero, at ang paggaling ng crew pagkatapos ng krisis. Pagkatapos ay sinabi ko sa aking junior team ang isang pangungusap lamang, kung balang araw ay kakaharapin ninyo ang pinakamadilim na gabi sa gitna ng himpapawid, huwag lamang hanapin ang mapaglapagan. Hanapin ang lugar na handa ring tanggapin ang buhay ng tao. Mula ng gabing iyon, hindi lamang nagbago ang aking pag-iisip tungkol sa mga paliparan, kundi nagbago rin ang paraan ko ng pagsukat sa halaga ng isang bansa. Dahil sa panahon ng krisis, ang pinakadakilang bagay ay hindi ang advertisement, kundi ang pagkilos ng kalmado, magalang, at sa tamang oras, tulad ng ipinakita sa akin ng Pilipinas sa aking sariling mga mata.